The Eternal Bloodline. Kabanata 23. Ang pipili ng zero number plate ay direktang kwalipikado para sa finals. Matapos makuha ang mga tagubilin ay tumayo ang 25 mag-aaral na gumawa ng linya at nagsimulang kunin ang mga plate number na nasa loob ng kahon. Sabay na nakatayo si Kyle at 9 halos sa dulo ng linya. Naglabas ng number plate si 9 at nagmura dahil hindi naman zero ang number niya bago tumingin kay Kyle. Anong number ang nakuha mo? Dahil sa ngiti ni Kyle, nagkaroon ng masamang premonition si 9. Yumuko siya para makita ang number plate ni Kyle para lang magmura ng malakas. Swerteng bastard. Number 0 ka. Napatingin din sina Alec at Carcel sa number plate ni Kyle na may pagtataka. Naglakad si Alec patungo kay 9 at pagkatapos ng malungkot na ekspresyon ay sinimulan niyang tapikin ang kanyang balikat. Nararamdaman ko ang sakit mo. Ano ang? Hinampis ni 9 ang kamay ni Alec bago tumingin kay Kyle na may pagmamakaawa. Paano kung magpalit ng number plate sa akin? Ngunit si Elder Lo na nakatayo sa tapat ng lahat ay napatingin sa dalawa bago matalim na tinitigan ang plate number ni Kyle. Ang kalahok na may hawak na number plate 0 mangyaring bumalik sa iyong upuan. Nang marinig ang malalim na malakas na boses, napaatras si 9 habang nakangiting nakatingin kay Elder Lo. Nagbibiro ako. Nagtawanan si Kyle at ang iba pa. Maging si Bia ay nakaawang tumingin kay 9. Matapos tawanan si 9 nanograms isang buong minuto, bumalik si Kyle sa kanyang upuan kasama si Bia na nakaupo sa ibabaw ng kanyang ulo. Si Alec at ang iba pang mga estudyante ay pumunta sa iba't ibang yugto matapos malaman ang kanilang mga kalaban at nagsimula na ang pinakahihintay na laban sa semifinals. Ang unang laban ni Alec ay laban sa Nike, isang taong nasa ika-16 na ranggo sa ranggo ng klase. Medyo nahirapan siya noong una dahil hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan ngunit pagkatapos, natalo niya ang kanyang kalaban sa loob ng 1 minuto. Ang laban ni Carcel ay laban kay Bill, may nakakuha ng 19 sa ranking ng klase. Katulad ni Alec wala pang 1 minuto ay natalo rin niya ang kanyang kalaban. Ang laban ni Lara at Mia ay laban kina Jessica at Luna, ika-12 at ika-15 sa ranking ng klase. Noong una, pantay-pantay ang hitsura nila ngunit pagkaraan ng 1 minuto ay nagsimula na si Lara at Mia at pareho rin silang nanalo. Sa kabilang banda, nakita si 9 na umiiyak at tumatakbo sa paligid ng stage na pinagtawanan siya ng lahat ng estudyanteng nakaupo sa audience seat. Siya ay masaya na ang kanyang kalaban ay hindi isang taong nireranggo sa top 6 ngunit gayon paman, ang kanyang kalaban ay hindi isang taong mahina. Sa bandang huli matapos makipagpunyagi sa entablado ng higit sa 20 minuto, nanalo siya sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon ng isang maliit na puwang na naruroon sa depensa ng kanyang kalaban. Sa pagtatapos ng ika-4 na araw, 13 estudyante ang nakapasok sa finals. Ang mga patakaran para sa huling round ay medyo naiiba. Sa round na ito, ang lahat ng natitirang kalahok ay kinakailangang lumaban sa 12 iba't ibang laban ng walang pahinga. Ayon sa bilang ng mga laban na napanalunan ng mga kalahok, pipiliin nila ang nangungunang 7 mag-aaral na nanalo ng pinakamaraming laban. Para sa huling round sa halip na 20, 7 iba't ibang yugto ang itinakda sa gitna ng bulwagan. As usual, sabay na dumating si Kyle at ang iba. Napakataas ng tsansa ni Alec at ng kanyang koponan na manalo dahil lahat sila ay nasa top 5. Desidido rin si Kyle na manalo dahil kailangan niyang pumasok sa tower kahit anong mangyari. Bago ang huling round, halos nakiusap si 9 kina Carcel at Alec na aminin ang pagkatalo laban sa kanya o kung hindi ay walang paraan na manalo siya sa huling round. Hindi na niya tinanong si Kyle dahil alam niyang sa ngayon ay mas kailangan ni Kyle ang pwesto kaysa sa iba. Nung una, both Alec and Carcel are hesitant pero kahit matalo sila ng 1 out of 12 fights ay qualify pa rin sila sa isa sa mga available na spot kaya naman pumayag sila. Lahat ng nanalong kalahok ay tumayo laban sa isa't isa at nagsimula silang lumaban matapos makuha ang hudyat mula sa mga propesor. Sa unang yugto, tumayo si Alec laban kay Lily, ika-6 sa ranggo ng klase. Matapos niyang talunin si Lily ay naglakad siya patungo sa ikalawang yugto kung saan naghihintay sa kanya si Carcel. Kapansin-pansin ang laban ni Carcel at Alec na pareho nilang pinaglabanan ang lahat ng nakuha, ngunit sa huli ay nanalo si Alec at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa ikatlong yugto. Sa ikatlong yugto, nakipag-away siya kay Mia at nanalo. Sa ika-4 na yugto ay naghihintay sa kanya ang siyam, ngunit sa halip na lumaban ay inamin ni Alec ang pagkatalo at tumuloy sa susunod na yugto. Siya mang nangunguna matapos aminin ni Alec ang pagkatalo.
Pagkatapos, naglakad siya papunta sa stage kung saan nandoon si Carcel at inamin din ni Carcel ang pagkatalo. Ang referee na tumitingin sa kanilang laban ay tumingin kay Nine na may singkit na mga mata, ngunit sa huli ay walang mga patakaran na nagsasabi na ang mga kalahok ay hindi pinapayagang magtulungan sa isa't isa. Itong mga brats. Sinasamantala nila ang mga butas na nasa loob ng mga patakaran. Bumantong hininga ang referee bago ipahayag si Nine bilang panalo at hiniling na tumuloy sa susunod na yugto, ngunit ang susunod na laban ay hindi gaanong kaibig-ibig para kay Nine dahil muntik na siyang bugbugin ni Lily na sa hindi malamang dahilan ay umatake sa sandaling si Nine ay tumuntong sa entablado. Tumingin ang referee kay Nine na puno ng panunuya ang mga mata. Brat, ikaw ay nakatadhana para sa isang bogbog. Sinusubukang manloko sa harap ko, walang pagkakataon. Tumingin si Nine sa referee na nag-thumbs up kay Lily na may masakit na ekspresyon. Aaminin niya ang pagkatalo dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Lily, ngunit tila hiniling ng referee kay Lily na pag-alitan siya ng kaunti dahil sa pagdaraya. Gusto niyang umiyak ngunit hindi lumabas ang mga luha dahil ang susunod niyang kalaban ay si Lara. Matapos tanggapin ang kanyang kapalaran, na may punit-punit na damit ay kinaladkad ni Nine ang sarili sa susunod na yugto. Hinanda na lang niya ang sarili sa panibagong pambubugbog. Samantala, ang unang nakalaban ni Kyle ay si Jake, ikalima sa ranking ng klase. Matapos makuha ang go signal mula kay Professor Liam na siyang referee ng stage 6 at 5, tinitigan ni Kyle si Jake mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang lance user. Hindi siya nakaramdam ng intimated kay Jake na parang kapareho niya ang rango. Pwede mo siyang talunin dahil nakikita kong mas mahina siya sayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Bia sa loob ng ulo ni Kyle, nakaupo siya sa audience seat. Mukhang nagulat si Kyle, seryosong inatake niya muna si Jake habang kausap si Bia. Mayroon ka bang kasanayan na nagsasabi kung ang kalaban ay malakas o mahina? He was expecting to hear a positive response because if Bia have such skill, it could help Kyle to avoid a lot of trouble. Ngunit ang mga inaasahan ni Kyle ay natugunan ng malamig na tubig. Hindi. Nahulaan ko lang. May ganang magmura si Kyle pero dahil hindi siya mawala ng focus sa laban ay nakontrol niya ang sarili. Ang laban kay Jake ay hindi kasing hirap ng inaasahan ni Kyle dahil kahit pareho ang kanilang rango, malamang na mas mataas ang stats ni Kyle kaysa kay Jake. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay napansin ni Kyle ang maraming pagkukulang. Among them, the most frustrating one was when Jake used agility-based skills. Matapos talunin si Jake, lumaban si Kyle sa dalawa pang kalaban at nanalo bago tumayo sa harap ni Alec. Inaabangan ni Alec ang laban nila ni Kyle dahil nakita niyang nagsusumikap si Kyle nitong nakaraang linggo. Free a web novel. Isa pa, hindi pa rin naipakita sa kanya ng system ang buong impormasyon tungkol kay Kyle, kaya gusto niyang makita kung gaano kalaki ang naging improvement ni Kyle mula sa kanilang huling laban. Seryosong ekspresyon, binigyan ng pagkakataon ni Alex si Kyle na umatake muna, pero tinignan siya ni Kyle na may halong ekspresyon habang nakataas ang kamay patungo sa referee. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Halos hindi na napigilan ni Alex ang sarili na madapa matapos marinig ang sinabi ni Kyle. Ano? Walang ganang sumagot sa tanong ni Alex, tumalikod si Kyle at umalis ng stage, naiwan ang tulalang Alex. Ninitian ni Bia si Kyle mula sa malayo para lang makakuha ng glare in return. Sa totoo lang ay susubukan ni Kyle na labanan si Alec at tingnan kung kaya niya itong talunin, ngunit ang kahusayan ni Alec sa espada at rango ay mas mataas kaysa sa kanya. Alam niyang uubusin lang niya ang sarili niya kung lalaban siya kay Alec kaya naman napagdesisyonan niyang mas mabuting pagpipilian ang aminin ang pagkatalo. Pagkatapos, umakyat si Kyle sa susunod na stage para lang makita ang nakakaawang mukha ng kaibigan. Sigurado ka ba na ikaw ay siyam? Tanong nito na ikinagalit ni Nine kay Kyle. Nang hindi man lang sumulyap ay tumalon si Kyle Nine sa stage. Inaamin ko ang pagkatalo. Demonyo ka, alam kong pupunitin mo ang natitirang damit ko kapag nakipag-away ako sayo. Umalis si Nine habang nagrereklamo, naiwan ng referee at si Kyle na pinagtatawanan siya. Ang sumunod na kalaban ni Kyle ay si Mia. Matapos makuha ang go signal mula sa referee ay unang umatake si Kyle dahil alam niyang kung gusto niyang talunin ang isang mage ay kailangan niyang isara ang distansya sa pagitan nila. Hindi rin nakatayong walang ginagawa si Mia ay nagmamadali siyang gumawa ng shield para harangin ang pag-atake ni Kyle bago palakihin ang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos, ginamit niya ang skill na
freezing barrier, para bawasan ang bilis ni Kyle, ngunit taliwa sa kanyang inaasahan pagkatapos niyang harangan ang kanyang pag-atake ay umatras si Kyle. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong umatake ulit, nag-assemble si Mia ng 10 fireballs at inihagis iyon kay Kyle. Hinarang ni Kyle ang ilan dito at madaling naiwasan ang natitira. Kahit na wala siyang anumang mga kasanayan sa uri ng Lixie, sapat na mataas ang kanyang istatistika ng Lixie para madali niyang makaiwas sa paparating na pag-atake. Nagulat si Mia, kinopya ni Kyle ang husay ni Mia at nag-assemble ng 10 fireballs, na direktang ibinato kay Mia. Mataas ang stat ng Lixie ni Mia, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang lahat ng mga ball ang apoy na direktang dumarating sa kanya. Kaya naman gumawa siya ng ilang maliliit na kalasag para protektahan ang sarili. Ginamit ni Kyle ang halos lahat ng kanyang mana sa pag-ataking ito, kaya pagkatapos makuha ang kalamangan ay dali-dali niyang isinara ang distansya bago itinutok ang dulo ng kanyang espada sa leeg ni Mia. Idineklara ng referee na namamahala sa laban si Kyle bilang panalo. Tumingin si Mia kay Kyle, pagkatapos ni Alex at Carcel ay siya na ang pangatlo na nakatalo sa kanya. Marami pa siyang mana na natitira ngunit ang hindi inaasahang pag-atake ay nawalan siya ng bantay, dahilan upang mawala siya sa focus saglit. Bumantong hininga siya at ngumiti kay Kyle bago lumabas ng stage. Sa sandaling talunin ni Kyle si Mia, maraming mata ang nakatutok sa kanya. Unang Professor Liam na kanina pa nagmamasid kay Kyle. Nakita niyang bumuti si Kyle pero hindi niya akalain na kaya niyang talunin si Mia. Nagpahayag din ng pagtataka ang ilan sa mga estudyanteng nakaupo sa audience seat nang makita nilang nanalo si Kyle. Sa lahat ng tao ang pinaka-nabigla ay si Lara. Sa simula pa lang ay nakatingin na siya kay Kyle dahil sa mababang talento nito. Ngayon ay natalo niya si Mia, isang taong hindi niya nagawang talunin. Lumipat ang mga mata niya kay Kyle saglit. Nagkamali ba ako? Hindi nagustuhan ni Lara kapag may lumapit sa kanya na may mababang talento, kaysa tawagin itong disgusto ay tatawagin niya itong ugali. Noong una, hindi siya minamaliit kahit sino man ito ngunit noong siya ay 9 na taong gulang, isa sa kanyang mga kaibigan na kabilang sa isang mahirap na pamilya ay nagselos at sinubukang saktan si Lara. Isang araw sinabi niya kay Lara na isang napakagandang bulaklak ang namumukadkad sa loob ng kagubatan malapit sa kanyang bahay. Magkasama silang lahat nang pumasok sila sa kagubatan ngunit bigla na lang nahanap ni Lara ang sarili niyang mag-isa. Habang hinahanap niya ang kanyang mga kaibigan sa pag-aakalang pinaglalaroan siya ng mga ito, isang unranked monster ang lumitaw nang wala saan. Nakakatakot ang halimaw ngunit kahit anong sigaw ni Lara para humingi ng tulong ay walang nakarinig sa kanyang pagmamakaawa. Kung hindi dahil sa isang wandering warrior siguro ay namatay na siya sa araw na iyon. Pagka-uwi ni Lara, nakita niya ang maliit na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ito ay dahil siya ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya at mayroon ang lahat ng wala sa kanila at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan siya ng kanyang mga kaibigan na saktan. Habang iniisip niya ang pangyayaring iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Nararapat bang manakit ng iba dahil lamang sa naiinggit ka sa kanila? After that day she started to make few friends or rather she only interact with those who are equal to her, because she never want to experience something like that again. Lumipas ang maraming oras, at hindi man lang napansin ni Lara nang magsimula siyang tumingin sa iba. Sa sandaling nalaman ni Lara na B-rank lang ang talento ni Kyle, alam niyang magkaiba sila ng mundo. Kahit gusto niyang maging normal sa kanya dahil parehong nagsimulang makipag-ugnayan sina Carcel at Alec kay Kyle ay hindi niya nagawa. But to her surprise instead of magalit, Kyle completely ignored her existence na parang wala siyang pakialam o nasanay lang siya. Maya-maya ay gusto na ni Lara na humingi ng tawad kay Kyle ngunit dahil sa kanyang kaakuhan ay hindi na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ngayong makitang tinatalo ni Kyle si Mia ay isa lang ang nasa isip niya. Mas malakas siya sa akin. Sunod-sunod na laban ni Kyle ay kay Lara, as usual, malamig ang tingin niya sa pag-akyat niya sa stage at tumingin kay Kyle. Matapos makuha ang go signal mula sa referee, sabay silang umatake. Dahil naubos na ang mana ni Kyle dahil sa paghahagis ng 10 fireballs habang nilalabanan si Mia, hindi niya nagamit ang mana ng ilang sandali. Kaya naman sa sandaling magsimula ang laban ay gusto ni Kyle na bawasan ang distansya sa pagitan nila, ngunit naglabas si Lara ng 2 arrow na direktang nakatutok sa ulo ni Kyle. Walang choice si Kyle kundi umatras kung gusto niyang iwasan ang mga arrow dahil masyadong mabilis ang mga ito at tila pinahiren sila ni Lara ng mana. Sa sandaling tumama ang mga palaso sa lupa, isang maliit na bitek ang nabuo sa gitna ng entablado.
Napatingin si Kyle sa Lamat habang tumutulo ang pawis sa noo. What's with her? Sinubukan niya lang akong patayin. Tinitigan niya si Lara at nakita niya itong nakatitig sa kanya ng may mga mata na nagsasabing, "Hindi mo ako matatalo." Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Kyle bago tumingin sa referee na tila nag-e-enjoy sa palabas. Damn it! Matapos maikuyam ng mahigpit ang espada ay muli siyang umatake sa pagkakataong ito ay napako ang tingin niya sa mga palasong binitiwan ni Lara. Ang pag-iwas sa mga pana ay mahirap ngunit hindi ito imposible, ngunit ang problema ay tulad ng pag-atake ni Lara Kyle ay hindi dumarating sa kanya. Wala siyang choice kundi tumakbo ng paikot-ikot sa entablado para maiwasan ang mga palaso. Bakit ang bilis niya? Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nagawang tamaan ni Kyle si Lara ngunit laking gulat niya, hinarang nito ang espada gamit ang kanyang pana bago itinulak pabalik si Kyle. Napatingin si Lara sa kamay niyang nakahawak sa busog, nanginginig ito. Kahit na hinaranggan niya ang espada, ang puwersa sa likod ng pag-atake ni Kyle ay hindi dapat kutsain. Nagpatuloy ang kanilang laban, walang gustong umamin ng pagkatalo. Nakatingin ngayon ang audience sa stage kung saan nag-aaway sina Kyle at Lara. Ang kanilang laban ay tunay na naging hindi kapanipaniwala ng isang palaso ang tumama sa leeg ni Kyle, kung hindi niya ito naiwasan sa oras ay baka nasugatan siya ng husto. Parehong nagkatinginan sina Kyle at Lara habang nakahinga ng maluwag, ang laban nila ang pinakamatagal na laban ng finals. Si Alec na tapos na sa kanyang mga laban ay tumingin kay Kyle na may masungit na mukha. Bakit hindi mo ako inaway? Siya lang ang hindi nakalaban ni Kyle. Sa kabilang banda, umabot sa sukdulan ang laban ni Kyle at Lara nang gamitin ni Kyle ang kanyang espadang art. Hindi niya ito gagamitin laban kay Lara ngunit sa huli, wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ito. Matapos ilihis ang atake ni Lara ay tumalon siya pasulong na isinara ang distansya sa pagitan nila sa isang iglap at umatake. Papalihis sana si Lara sa pag-atake gamit ang kanyang pana ngunit ang espada ay nagbago ng direksyon sa kalagitnaan bago pinalipad ang kanyang busog. Dahil sa biglaang lakas, hindi na makatayo si Lara. Napasubsob siya sa puwete niya at nang dumilat siya ay ilang pulgada na lang ang layo ng espada ni Kyle sa leeg niya. Matapos magbigay ng senyales ng referee na si Kyle ang nanalo ay inalis ni Kyle ang kanyang espada bago magalang na tinanong si Lara. Okay ka lang ba? Wala siyang ine-expect na sagot pero laking gulat niya nang sumagot si Lara habang diretsyong nakatitig sa kanya. Okay lang ako, pero sa susunod hindi na ako magpapatalo. Ngumiti si Kyle at inunahan ang sarili sa pamamagitan ng pag-alok kay Lara ng kanyang kamay para makatayo ito, ngunit ang tanging natanggap nito ay ang kanyang titig na nagsasabing, "Baliw ka ba?" Awkward na binawi ni Kyle ang kamay, tumingin sa susunod na umaakyat sa stage. Sino ang susunod kong kalaban? Samantala, tumayo si Lara ng mag-isa at lumabas ng stage. The moment Kyle saw his next opponent he had the urge to admit defeat dahil ngayon lang siya napagod sa laban kay Lara. Ang sumunod niyang kalaban ay si Carcel na tila nagtataka na nakatingin kay Kyle, hindi lang si Carcel ang iba ay iba-iba rin ang emosyon na nakikitang nanalo si Kyle sa napakaraming laban-laban sa mga estudyanteng mas mataas ang ranggo sa kanya. Pagkatayo ni Carcel sa tapat ni Kyle ay binigyan sila ng referee ng hudyat para simulan na ang laban. Sa sandaling nagsimula ang laban ay maliwanag na si Carcel ang may kapangyarihan. Pagod na pagod si Kyle ngunit pagkatapos ng mga unang sagupaan, sinimulan niyang bawasan ang kanyang mga galaw para iligtas ang kanyang tibay. As Kyle had fighting with Carcel before he knew his fighting style, that's why after the first few clashes nag-adjust siya sa style niya. Maya-maya, mukhang magkapareha silang dalawa. Nakakaloka si Carcel at ang mga nanunood. Wala pang 2 linggo nang huling nakaaway ni Carcel si Kyle, kaya paanong naging ganito kalaki ang pag-angat niya sa maikling panahon. Magsisinungaling si Carcel kung sasabihin niyang hindi siya nahihirapan sa pagpigil sa mga atake ni Kyle. Ang pinaka-nakakadismaya ay si Kyle Art. Mukhang nag-improve ang mastery ni Kyle sa kanyang art, dahil ngayon ay nahihirapan si Carcel sa tuwing ginagamit ni Kyle ang move na Eliminate. Nang makita ang matinding away na nagaganap ay umalis na rin si Professor Liam sa stage na kanyang pinangangasiwaan, tumingin siya kay Kyle. To think na nag-improve siya ng ganito sa sarili niya. Hindi lang si Professor Liam, si Nay nakakatapos lang sa mga laban ay tumingin kay Kyle ng gulat na gulat. Salamat sa Diyos, inaamin ko ang pagkatalo. Habang nakatingin siya kay Kyle naramdaman niyang may nakatayo malapit sa kanya na nagmumura. Lumingon si Nine para tingnan kung sino iyon at nadagdagan ang gulat niya, si Alec pala. Ang taong laging may ngiti sa labi. Bakit siya nagmumura?
Si Alec na nagalit lang dahil siya lang ang hindi nakalaban ni Kyle, nakita niya si Nine na gulat na nakatingin sa kanya ng diretso. Mabilis niyang pinalitan ng ngiti ang inis na mukha. Kinausap ko ang sarili ko. Ngumiti si Nine na ayaw ma-offend si Alec, nagmamadali siyang tumango bago umiwas ng tingin. Nagpalit lang ako ng punit-punit na damit, wala ako sa mood na bugbugin ulit. Samantala, sa entablado pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban ng pantay. Nagsimulang nahihirapan si Kyle. Sa simula pa lang alam na niyang mahirap talunin si Carcel pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kahirap. Tiyak na nagawa niyang pantay-pantay na pantayan si Carcel sa loob ng 6 na minuto ngunit pagkatapos ay nagsimulang muling manguna si Carcel. Di nagtagal, natapos ang laban. Sa huli, natalo si Kyle. Marami pa siyang kailangang trabaho bago niya maabutin sina Alec at Carcel. Kabanata 24. Pagkatapos ng kompetisyon, 7 mag-aaral mula sa unang taon ang napili ayon sa bilang ng mga laban na kanilang napanalunan. Nakuha ni Alec ang first position na May 12 sunod na panalo at isang talo kung saan inamin niya ang pagkatalo laban sa 9. Nakuha ni Carcel ang pangalawang posisyon na May 11 panalo, at sa sorpresa ng lahat, si Kyle ay tumable kay Carcel na May 11 sunod na panalong. Natalo lang siya noong nakalaban niya sina Alec at Carcel. Si Mia ay 3rd at si Lara ang nakakuha ng 4th position. Nakatayo sa ika-5 posisyon si Lily. Natalo siya kay Kyle pero natalo niya si Jake na mas mataas ang rango sa kanya sa KLS ranking. Siya mang nakakuha ng huling pwesto na naging isa sa nangungunang 7 kalahok. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya sina Alec at Carcel para magpasalamat ng buong puso. Sa sandaling ipahayag ang resulta, si Professor Eliza na wala kahit saan ay lumakad sa loob ng bulwagan. Napatingin siya sa mga nanalong kalahok, saglit na huminto ang tingin niya kay Kyle bago siya tumango dahil inaasahan niya ang ganoong resulta. Pagkatapos, pinasunod niya ang 7 estudyante sa likuran niya. Sa labas ng bulwagan, 7 pang estudyante mula sa ika-2 taon ang naghihintay kay Eliza. Ipinakilala niya ang lahat ng estudyante sa isa't isa bago sila dinala sa isang espesyal na classroom. Ang silid-aralan ay tila espesyal na inihanda para sa 14 na nanalong kalahok dahil ang tanging naruroon sa loob ay 14 na mga bangko at upuan na magkakasama sa 2 hanay. Tumayo si Professor Eliza sa harap ng mga estudyanteng nakaupo sa mga upuan at nagsimulang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang bagong schedule. Isang linggo pa ang natitira bago sila umalis papuntang Torre, kaya naman binago ang kanilang mga klase at schedule ng pagsasanay para sa susunod na buong linggo. Maagang umaga sa halip na umalis para sa karaniwang mga klase ay pupunta sila sa iba't ibang propesor na magbibigay sa kanila ng pagsasanay sa kaligtasan ng maraming oras. Pagkatapos ng pagsasanay sa madaling araw, bibigyan sila ni Professor Eliza ng iba't ibang mga lektura at sasabihin sa kanila ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa Torre na alam niya. Dahil si Eliza ay hindi mula sa maswerteng henerasyon na nakapasok sa Torre kaya naman kulang ang kanyang kaalaman patungkol sa Torre, ngunit nabayaran niya ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang libro at mga lumang teorya na isinulat tungkol sa Torre. Ayon sa kanyang Tower of Opportunity, ay may kabuuang 9 na palapag at ang laki ng bawat palapag ay maihahambing sa isang kaharian. Ang unang 3 palapag ay pareho sa bawat oras ngunit ang impormasyon tungkol sa iba pang mga palapag ay kulang dahil iba ang istruktura ng mga palapag na iyon sa tuwing papasok ang mga bagong umaakyat sa Torre. Ang lahat ng taong papasok sa Torre ay kailangang manatili sa loob ng 6 na buwan. Kahit anong mangyari, hindi sila makalabas bago lumipas ang 6 na buwan. May isa pang paraan para lumabas sa tower at iyon ay ang umakyat sa lahat ng 9 na palapag at pumili ng exit scroll bilang reward sa ika-9 na palapag. Ngunit ang isang bagay na tulad ay hindi nangyari sa nakalipas na 100 taon, dahil walang sino man ang sapat na tulala upang umakyat sa Tower of Opportunity para lamang pumili ng isang exit scroll sa dulo. Gayun din, ang 6 na buwan ay maraming oras at sa panahong ito ang mga pumapasok sa Torre ay maaaring makakuha ng iba't ibang mga pagkakataon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng iba't ibang pagsubok o maaari nilang maasa ang kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang Torre ay parang isang treasure trove para sa mga nakababatang henerasyon dahil ang mga mas matanda sa 18 ay hindi nakapasok kahit anong gawin nila. Ang iba't ibang makapangyarihang mga indibidwal ay sinubukang pumasok sa Torre ng pilit ngunit nabigo ng malungkot, kahit na ang mga matataas na ranggo ay hindi nakapasok dahil sa mga hanay ng mga paghihigpit na itinakda sa paligid ng Torre.
Ang tore na nagkaroon ng napakaraming pagkakataon upang pagsamantalahan ay hindi rin walang panganib dahil ang isang kapabayaan o pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kaya naman sa tuwing magbubukas ang tore ay tanging ang pinakamahusay sa buong kontinente ang pinipili para makapasok sa tore. Isang linggo ang lumipas sa isang kisap mata at ngayong madaling araw, lahat ng 14 na nanalong kalahok ay nakatayo sa harap ng gate ng academy kasama si Professor Eliza na naghihintay sa vice-principal. Nakatayo rin si Kyle kasama si Nine sa pinakadulo ng maliliit na tao. Habang nag-uusap sila ay may lumapit sa kanila na estudyanteng nakasuot ng salamin, second year batch siya. Kahit na nitong nakaraang linggo ay magkasama silang nag-aaral at nagsasanay, walang ibang kinakausap si Kyle maliban kay Nine, Alec, at sa kanyang team. Napasulyap si Kyle sa estudyante na nakangiting sumalubong sa kanya. Hi! Ako si Blaine. Tumango lang si Kyle bilang tugon pero napaatras siya ni Nine at hinawakan ang kamay ni Blaine sabay ngiti. Hi senior, ako si Nine at siya si Kyle. Isa pa, medyo mahiyain siya sa iba kaya huwag mo siyang pansinin. Nahihiya sino? Ako. Isang tandang pananong ang lumitaw sa ulo ni Kyle habang nakatitig ng malalim sa likod ni Nine. I mean hindi siya masyadong madaldal. Matapos sipin si Kyle palabas ng conservation, sina Nine at Blaine ay parehong nagsimulang mag-usap na parang matandang magkakaibigan. Bia tamaan mo tong lalaking ta. Iniirite niya ako. Utos ni Kyle kay Bia na mahimbing na natutulog pero ang tanging nakuha lang niya ay ang paghila sa buhok ni Bia. Ah! Shut up wag mo akong istorbohin. Ano, gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang kahit minsan lang. Gusto mo ba? Napabuntong hininga si Kyle dahil alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipag-away kay Bia, ang kinakatakutan niya lang ay masunog ang buhok nito at magiging kalbo ito kapag masyado itong nagalit. Matapos makuha ang kasanayang fire resistance, ang normal na apoy ay tumigil sa paggana kay Kyle ngunit sa ilang kadahilanan ang gininto ang apoy ni Bia ay may kakayahang makapinsala sa kanya. Habang nag-uusap ang lahat, sa wakas ay nagpakita si Vice Principal George ngunit may dinala siyang hindi inaasahang tao. Matapos tumango kay Professor Eliza Vice Principal George ay tumayo sa harap ng mga estudyante, sa kanyang kaliwa ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng salamangkero na sa hindi malamang dahilan ay pamilyar sa lahat ng mga estudyante ngunit walang sino man ang eksaktong matukoy kung sino siya. Nang ang lahat ay nagbubulungan tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong tao ay isang maliit na boses ang narinig. Ang librarian. Nakatitig kay Kyle ang matandang nakatayo sa tabi ng Vice Principal. Isang tanong lang ang nasa isip niya. Nagpalit ako ng buhok at kulay ng mata kaya paano mo nalaman ang aking pagkakakilanlan? Napatigil din ang tingin ni Vice Principal George kay Kyle pero kakaiba ang tanong niya sa librarian. Napili siya. Walang pakialam si Vice Principal George kung paano nalaman ni Kyle ang pagkakakilanlan ng librarian dahil sa kanyang pananaw, laging walang kwenta ang mga diskarte sa pagtatago ng librarian. Pero paano nga ba ang isang tamad na hindi man lang nagkaroon ng tamang sword art kanina ay lumaban at nanalo sa napakaraming estudyante at napili? Totoo ngang nagsusumbong si Professor Eliza sa Vice Principal na si Kyle ay nagsusumikap kamakailan ngunit hindi siya naniwala kahit isang salita. Dahil sa tuwing pupunta siya para mag-oversee sa mga estudyante, laging tinatimad si Kyle. Ngunit ngayon ay nagdadalawang isip ang vice-principal. Siguro nagsusumikap si Kyle at siya lang ang hindi nakapansin nito. Nagbago na rin sa wakas ang pananaw ni Vice Principal George kay Kyle. Samantala, si Professor Eliza na nakatayo sa likuran ng dalawang matanda ay sinundan ng tingin at bumaantong hininga bago pinatuloy ang mga ito dahil gumagabi na sila. Nagulat si Kyle nang biglang dumapo sa katawan niya ang dalawang malalim na pares ng mata, at dahil sa Vice Principal ay napalingon din ang ibang estudyante na nakatingin ng diretso kay Kyle. Ano ang? Ang sabi ko lang ay ang librarian bakit sila nakatingin sa akin ng kakaiba? Siguradong librarian iyon. Nagpalit lang siya ng kulay ng mata at buhok. Paano makakalimutan ni Kyle ang nakakainis na librarian na walang awang pinalayas siya sa library? Napatingin din sina Alec at Nine kay Kyle, kakaibang puno ng awa ang mga mata nila. Gustong magmura ni Kyle pero buti na lang at tuluyang natigil ang pagtitig sa kanya ni Vice Principal George matapos makatanggap ng signal mula kay Professor Eliza. Nakahinga ng maluwag si Kyle habang nagpapasalamat kay Professor Eliza sa kanyang puso. Samantala, tumahimik si Vice Principal George at binati muna ang 14 na masisipag na mag-aaral na papasok sa tore bago sila binigyan ng mataas na grado na storage ring bilang gantimpala.
Iba sa mga armas, ang mga storage ring ay ginawa gamit ang space magic. Ayon din sa espasyong magagamit sa loob ng mga singsing na imbakan, hinati sila sa iba't ibang grado. Mababang grado. Katamtamang grado. Mataas na grado. Pinakamataas na grado. Kung mas mataas ang grado ng storage ring, mas mahal at mahalaga ito dahil mas mataas ang grade na storage ring ay maaaring maglaman ng mas maraming bagay kumpara sa mababang grade. Ikinaway ni Vice Principal George ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang 14 na katulad na asul na singsing, bawat isa ay direktang lumulutang patungo sa mga estudyante. Nakakuha din si Kyle ng storage ring, he peeked inside the ring using his senses. Ang espasyo sa loob ng storage ring ay maihahambing sa pinakamalaking silid na nakita niya sa kanyang buhay. May naruroon din sa loob ng singsing. Nang medyo lumapit ang sentido ni Kyle sa mga bagay na nakaimbak sa loob ng singsing, nalaman niyang may nakaimbak na pagkain at tubig na maaaring tumagal ng ilang buwan. May maliit ding tumpok ng mana stone sa isang sulok. May storage ring na si Kyle pero low-grade storage ring iyon na ibinigay ng kapatid niya bago siya pumasok sa academy. Kaya naman naisip niyang kumuha ng kahit isang medium grade na storage ring para sa kanyang sarili ngunit ang problema ay kulang siya sa pera para makabili nito. Napatingin si Kyle sa vice principal, nagpasalamat siya sa storage ring. Sa mga estudyante, halos walang silbi ang storage ring para sa mga mayayamang bata tulad ni Carcel at Lara dahil mayroon na silang mga high-grade na storage ring. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng dalawa sa parehong oras ay hindi rin isang masamang bagay. Pagkatapos magbigay ng storage ring sa mga estudyante, nagsimula na ang mahaba at nakakainip na talumpati ng vice-principal. Ikinwento niya kung paano siya naging abala sa nakalipas na 2 linggo sa paghahanda ng lahat para sa mga mag-aaral at binigyang diin din niya kung paano nakakuha ang mga estudyante ng napakagandang once-in-a-lifetime opportunity all thanks to the academy. Malamang nakatulog na ang lahat kung hindi nakiusap ang librarian na nakatayo sa tabi ng vice principal na huminto na siya. Well, hindi naman siya nagmamakaawa pero halos nagmamakaawa ang boses niya. Kumunat ang noo ni Vice Principal George ngunit napatigil siya sa pagsasalita matapos makita ang walang buhay na mga mata ng mga estudyante. At sa wakas, pagkatapos ipakilala ang librarian bilang elder hand, ikinaway ni Vice Principal George ang kanyang kamay at isang malaking barko ang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi na nagulat ang mga estudyante dahil pamilyar sila sa malaking barko. Ito rin ang barkong ginamit ng Vice Principal noong pumasa sila sa pagsusulit sa pagpasok sa academy. Matapos makakuha ng hudyat mula sa Vice Principal ay pumasok sa barko ang lahat ng mga estudyante at ang librarian. Mukhang hindi sumama sa kanila si Professor Eliza dahil hindi siya pumasok sa barko. Sa ilalim ng kanyang tingin ang matayog na barko ay nagsimulang lumutang at umabot sa langit, nawala sa kanyang paningin. Sa loob ng barko, ang lahat ng mga mag-aaral ay nakatayo sa harapan, tumitingin sa mga ulap na may pananabik. Sa pagkakataong ito ay hindi nag-iisa si Kyle, tumayo siya kasama sina Nine at Carcel. Gustuhin man niyang tumayong mag-isa ay hindi siya naglakas loob dahil patuloy na nakatitig sa kanyang likuran ang librarian. Sa kabilang banda, mukhang pagod na pagod si Vice Principal George dahil sa pag-alis ng barko ay pumunta siya sa isang bakanteng kwarto para matulog. Ang maliit na paglalakbay na tumagal ng ilang oras ay iba para sa lahat, ang ilan ay nasa sabik sa isang bagong pakikipagsapalaran habang ang ilan ay tensyonado tungkol sa panganib na kailangan nilang harapin pagkatapos makapasok sa tore. Samantala, pawis na pawis si Kyle. Gusto niyang i-enjoy ang sarili tulad ng iba ngunit hindi siya pinayagan ng malalim na titig ng librarian. Sa bandang huli, walang choice si Kyle kundi ang manatili kay Nine at Carcel sa buong panahon. Hindi niya sila pinabayaan kahit isang segundo, sa takot na baka may gawin ng librarian kung mag-isa lang siya. Medyo nagulat si Nine nang makitang sobrang clingy ni Kyle, ngunit kahit ilang sandali pa ay hindi niya mahanap ang dahilan. Sa kabilang banda, si Bia na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle ay tawa ng tawa nang makita ang sitwasyon. She was laughing non-stop na lalong ikinainis ni Kyle. Matapos huminga ng malalim, marahang binuhat ni Kyle si Bia gamit ang kanyang mga daliri at inihagis ito sa librarian na may kasamang evil smile. Pero kahit na ginawa iyon ni Kyle ay dinag na dinag sa buong barko ang tawa ni Bia. Matapos ang ilang oras na paglutang ay nakarating na rin sa destinasyon ang barko. Napatingin ang lahat sa ibaba at namangha nang makita ang marangyang castle na nasa ibaba ng lupain.
Lumabas na rin ng kwarto si Vice Principal George, iwinagayway niya ang kanang kamay at dahan-daang bumaba ang barko sa harap ng malaking castle. Lahat ng mga estudyante ay umalis sa barko, kasunod sina Elder Han at Vice Principal George. Napatingin sila sa maringal na pintuan ng castle. Sa sandaling dumapo ang kanilang mga mata sa mga tarangkahan ay isang hindi nakikitang puwersa ang bumaba sa kanilang mga balikat, ngunit nawala ang puwersa sa sandaling iwinagayway ni Vice Principal George ang kanyang kamay. Bumukas ang mga pintuan ng castle at isang napakalaking magandang hardin ang naghihintay sa kanilang pagdating. Ang ilang mga gwardya na nakatayo sa loob ng hardin ay sumalubong kay Vice Principal George bago hiniling ang lahat na sumunod sa kanilang likuran. Habang sinusundan ang mga gwardya, nakita ng mga estudyante ang kagandahan ng isa sa pinakamalaking hardin na nakita nila sa kanilang buhay. Ang seguridad sa paligid ng kastilyo ay nakakasawa rin dahil ang pressure na nagmumula sa katawan ng mga gwardya ay katumbas ng A rank. Sa mga mag-aaral, isang tao lang ang hindi nabigla sa gayong karangyaan. Si Carcel iyon. Pinagmasdan niya ang hardin at ang castle bago bumantong hininga. Sa wakas ay nakauwi na siya pagkatapos niyang umalis papuntang academy. Di nagtagal, matapos madaanan ang hardin at isang malaking walang laman na pasilyo na puno ng daan-daang mga antik at mga pintura, lahat ay dumating sa harap ng isang malaking bakanteng lupa. Ang bakanteng lupa ay tila ginagamit para sa pagsasanay dahil maraming iba't ibang mga armas ang nakasalansan sa isang sulok. Sa kaliwang bahagi, nakita ang maraming kabataang individual na nakasuot ng iba't ibang uniforme ng akademi na nakikipag-usap sa ilang matandang propesor. Sa kanang bahagi, ang ilang kabataang nakasuot ng regular na damit ay nakatayo ng maayos sa likod ng isang mukhang matanda na individual. Marahil sila ang napili sa pamamagitan ng pampublikong kompetisyon. Sa sandaling pumasok si Vice Principal George sa lupa, lahat ng mata ay nasa kanya at ang mga estudyanteng nakatayo sa likuran niya. Naglakad ang ilan sa mga matatandang tao patungo kina Vice Principal George at Elder Han at magalang na binati sila. Habang abala ang lahat sa pagbati sa isa't isa, ibinalita ng mga gwardya ang pagdating ni Haring Cedric. Nakasuot ng magandang gininto ang balabal ang hari kasama ang apat na gwardya ay lumabas mula sa isa sa mga pintuan na nasa harap ng bakanteng lupa. Nagmamadaling tinipon ng lahat ng matatanda ang mga nakababata bago magalang na binati ang hari. Napatingin si Kyle kay King. Ang pressure na nagmumula sa mga bantay na nakatayo sa likod ng hari ay napakalaki. Ano ang king rank? Tanong niya kay Bia na nakaupo sa balikat ni Mia. Nararamdaman ni Kyle na malamang na mas mataas ang ranggo ng guard kaysa sa 8 rank, ngunit wala siyang naramdaman na kahit isang onsa ng enerhiya na lumalabas sa katawan ng hari. I can feel na kakabreak lang niya sa double plus rank. Isa pa, hindi ko alam kung bakit pero parang may nakaharang sa katawan ng hari kaya naman walang nakakakita sa kanyang ranggo. Ang sagot ni Bia ay ikinagulat ni Kyle dahil ayon sa mga sabing narinig niyang ang kasalukuyang hari ng Kingdom Escalante ay mayroon lamang plus rank talent. Mukhang mali ang chismis. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-usap sa mga nakatatandang individual, mainit na tinitigan ng hari ang 100 bata na papasok sa tore mula sa Kingdom Escalante. Saglit na natigil ang tingin ng hari kay Carcel na ikinagulat niya. Matapos magbigay ng ilang nakapagpapatibay na salita sa mga kabataan ay hindi na sila pinakinggan pa ng hari. Hiniling niya sa mga gwardya na simulan ang teleportation arrays na nasa bakanteng lupa. Gayon din, tila pinuprotektahan nito ang lokasyon ng Tower of Opportunity, mula sa ibang mga kontinente. Ang bawat kaharian ay mayroon lamang isang teleportation array na diretsyong patungo sa tower, at ang teleportation array ng Kingdom Escalante ay ginawa sa loob ng Royal Castle. Matapos makakuha ng hudyat mula sa hari ay nagtipon ang lahat sa gitna ng lupa. Hindi nagtagal, bumalot sa kanilang katawan ang isang makinang na liwanag at lahat sila ay nawala. Iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata at nakita ang isang malawak na bakanteng lupain na walang anumang uri ng halaman. Ang lupa ay tuyo, maliban sa ilang mga maliliit na bato sa paligid ay wala nang iba pa. Habang tumitingin si Kyle sa paligid, ang unang pumasok sa kanyang mga mata ay ang napakalaking mahabang tower na dumidampi sa malawak na asul na langit. Tumingin siya sa tore na nasa malayo na may seryosong ekspresyon. Nandito ako. Ngayon kailangan ko lang pumasok sa tore at hanapin ang elixir. Matapos suriin ang lahat, nanguna si Vice Principal George at naglakad patungo sa nag-iisang tulay na naruroon sa gilid ng malawak na lupain. Tahimik na sumunod ang lahat sa likod ng Vice Principal at walang kahirap-hirap na dumaan sa maliit na tulay.
Ngunit sa sandaling umalis sila sa tulay, ang kanilang paligid ay nagbago ng husto. Ang pakiramdam ay kapareho ng paggamit ng teleportation array. Nasa harap nila ang daan-daang maliliit na bahay na nakapalibot sa malaking tore, na ginagawang isang maliit na lungsod sa paligid nito. Nakita ang mga individual mula sa iba't ibang lahi na naglalakad sa mga lansangan na puno ng iba't ibang mga mangangalakal na nagbebenta ng mga armas at iba pang mga bagay. Wala pa ring nakikitang halaman ngunit ang kapaligiran ay katulad ng anumang karaniwang pamilihan. Parehong lumingalinga sina Kyle at Nine, first time nilang makakita ng iba't ibang lahi. Sa kabilang banda, pagkapasok sa maliit na lungsod ay nagpaalam si Vice Principal George sa lahat ng iba pang mga propesor at mga mag-aaral bago niya hiniling na sumunod sa likuran niya ang 14 na estudyanteng kasama niya. Pagkatapos ng 15 minutong paglalakad sa crowd, nakarating sila sa harap ng isang maliit na hotel. Binigyan ni Vice Principal George ang lahat ng isang susi sa isang silid at hiniling na magpahinga sila para sa isang araw bago umalis kasama si Elder Han. Makikipag-usap siya sa mga sugo ng ibang kaharian na nagdala sa kanilang mga estudyante na pumasok sa tore. Pagkaalis ni Vice Principal George, ang ilan sa mga estudyante sa halip na magpahinga ay nagtungo sa palengke. Gusto rin sana ni Kyle na pumunta pero gabi na at pagod na siya. Isa pa, may isang araw pa bago magbukas ang tore kaya nagpasya siyang magpahinga para sa araw na ito at tumingin sa paligid bukas. Kinabukasan, madaling araw, nagising si Kyle nang humingi ng pagkain si Bia. Pagkatapos niyang bigyan ng makakain ay nag-inat siya ng katawan at naligo. Nakasuot ng komportableng damit, naglakad siya palabas ng kwarto niya dahil gusto niyang kumain sa labas. Habang pababa si Kyle sa hagdan ng hotel, nakita niya si Nine na kumakain kasama si Alec at ang iba pa. Sumama na rin sa kanila si Kyle sa almusal at pagkatapos kumain ay sinabi niyang lilingon muna siya saglit. Hindi lang siyam kundi pati si Alec at ang kanyang team, lahat sila ay naglibot-libot kahapon. Pagod sila dahil gabi na lang sila nakabalik sa hotel. Kaya naman nagpaalam si Nine kay Kyle bago umalis saglit para matulog. Pero nang marinig ni Alec na papalabas si Kyle ay agad itong nag-alok na sumama. Isa lang kasi ang nasa isip niya. Sa tuwing lumalabas si Kyle palagi siyang nakakahanap ng kamangha-manghang bagay. Sa pagkakataong ito, kahit na ano ay susundan ko siya. Pero sayang. May iba pang isinulat si Faith para kay Alec dahil bago pa siya makaalis kasama si Kyle ay sinabihan siya ni Mia na hinahanap siya ni Vice Principal George at si Carcel. Nang hihinayang ang mga mata, nakita ni Alec si Kyle na umalis ng hotel kasama si Bia. Hindi man lang nilingon ni Kyle si Alec na hinihila ni Mia para makipagkita sa Vice Principal. Pagkalabas ng hotel, sinimulan ni Kyle na tumingin sa mataong palengke na puno ng iba't ibang maliliit na stall. Marami siyang nakita, meron ding nagbebenta ng mga singsing na may mataas na rank sa mababang presyo pero walang pera si Kyle, well may mga mana stones siya sa loob ng storage ring na binigay sa kanya ng Vice Principal pero gusto niyang bumili ng kapaki-pakinabang gamit ang mga iyon. Si Vice Principal George at Elder Han ay parehong nakaupo at nagteteye sa loob ng isang maliit na silid. Walang kakaiba sa loob ng kwarto, isang single bed lang sa gitna at dalawang upuan sa isang sulok na may lamesa. Habang nag-uusap sila at humihigop ng tsaa ay may narinig silang katok sa pinto. Tumingin si Elder Han sa pintuan at hiniling ang mga taong nakatayo sa labas na pumasok. Pumasok ka. Sina Carcel at Alec, sabay silang pumasok sa loob ng kwarto at binati ang Vice Principal at ang librarian. Pero sa gitna ng magalang na pagbati, may suot na inis na ekspresyon si Alec. Ibinaba ni Vice Principal George ang kanyang teacup bago seryosong tumingin kina Alec at Carcel. May gusto akong ibigay sa inyong dalawa. Si Elder Han na nakaupo sa tapat ng Vice Principal ay tumingin sa kanya na may halong iritasyon dahil ang Vice Principal lang ang tumatawag sa top 2 students. Paano si Kyle? Ang estudyanteng inirekomenda niya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.